Hello po, good evening. Good evening sa lahat. Annyeonghaseyo. Welcome po sa ating welcome po sa ating session ngayon. Ako yung boses ko talaga. Pasensya na po. Galing sa iyak. Okay. So, annyeonghaseyo 여러분. Good evening, Ma'am Nalin, Ma'am Jacqueline, Ma'am Jam, Ma'am Nerlin, and Ma'am Shai. Naku, wala yung mga lalaki natin, no? Yung mga namja natin mula ngayon. So, welcome tayo sa chapter 16 na naman. And hello, 2 weeks na lang pala tayo, guys. Next week na yung 22. So, yun. So, this week, let's try po na tapusin natin yung ah, aral-aral or yung lection or yung chapter ng book. So, kung pwede lang, di ba, dalawang chapters tayo ngayon. So, 16 and 17 tayo ngayon. Tapos next, tomorrow is 18 and 19. Okay. So, sino bang pwedeng mag-raise lang po ng hand or mag-react ng heart? Kung sino po pwede makapagsalita ngayon or magbasa. Kasi mas okay din na kailangan niya magbasa eh. Si Ma'am Nalin lang pa rin ba yung ano? Ma'am Nalin lang. Sige, si Ma'am Nalin lang. Baka yung iba mamaya pa. Sige, okay lang. So, dito na tayo sa chapter 16. So, ang title po ng chapter 16 ay Shigan Isulte. Shigan Isulte Churu Tenis를 치러 가요. Again, 시간 있을 때 주로 테니스를 치러 가요. Or sa English po, kung ita-translate natin, I usually go play tennis when I have time. So, ibig sabihin, sa mga sa chapter na ito po ay tatalakayin natin yung mga vocabularies na dalawa pa rin. Yung category is tungkol sa hobbies, no? Mga gusto mong ginagawa pag may time ka. Sports, ano yun? At yung grammar natin si Ilte at saka si Uro Kada. So aalamin din natin yung mga community sport programs regarding sa hobbies. Dahil sa Korea, napaka-importante din sa kanila yung mga hobbies at sports ninyo. Oo, napaka-importante. Hindi lang daw work ng work ng work. So, yun. Di ba? Kung nakikita yun sa mga K-drama, totoo po yung iba na aside sa work, may mga team building, may mga, ano ba yung mga ginagawa nila na nasa company sila. Ganun na pumupunta, nagka-travel sa ibang lugar. Kasi po, importante din sa kanila yung mga tinatawag na community support programs. Okay. Kasi, um, malaki yung chance nila dun for mga suicide or depression. Yan, malaki yung chance nila. So, kailangan nila ng mga ganong community support programs, hobbies, and sports. So, dito na tayo sa dialogue. Okay, kasi si Ma'am Nalin lang ang nandito. Kaya, sa'yo yan lahat, Ma'am Nalin. Go! Okay, si Tuan at Hmm. saka si Suro. Sige, wait lang. Tuwan. Sorrow? Uy ha. Saglit lang. Tuwan. 서로 쉬는 취미가 뭐예요? What is your hobby, 서로? 서로. 제 취미는 독서예요. 독서예요. 또 봐. 두원 씨는 취미가 뭐예요? 두원. 전 낚시를 좋아해요. 그래서
시간에 있, 있을, 있을 때 낚시하러 자주, 자주, 자주 가요. 마, palitan pa ba kami sarap lang? Wala, nagsasalita ako. Wala pala, nakamute pala ako. Yan, charis sa'yo, Ma'am Naline. Good job. Okay. So, kung i-explain ko muna yung ano ha, yung dialogue ha. So, uusap si Tuwan tsaka si Suru. So, tinanong ni Tuwan si Suru na ano ba yung hobby mo, Suru? So, ang hobby po ay chimi. Chimi. Hobby. Chimi. So, it is an activity done for pleasure. So, dahil dito, nilagyan natin ng subject particle. Okay? Na ka. So, kasi siya yung subject. And sabi ano ba yung hobby ni Suro? Um, tuksoyeyo. Tuksoyeyo is reading. Tuksoda, reading. Iba din po yung ikda. To read din po yan. So, ang hobby daw ni Suro is tukso. Magbasa. Ganon. So, ano din po yung hobby ni Tuan? Nakshi. Nakshi is fishing. So sabi niya, Chon, nak시를 좋아해요. So, sabi niya, gusto daw niya yung fishing. So, 그래서 시간이 있을 때 낚시하러 자주 가요. So, ibig sabihin, 시간이 있다, ibig sabihin to have time. May oras. Pag sisasabi naman natin 시간이 없다, walang oras. Yan po yung kaibahan ng dalawa. So, shigani itta, to have time. Shigani opta, wala pong time. No, okay, or walang oras. Ganun po siya. Ayan po yung mga dalawang vocals na makikita natin dito. So, dito naman tayo sa vocabs ng chimi or hobbies. Mabuti sanang makapagbasa din kayo. Pero siguro, kahit naka-off mic kayo, pwede naman kayo magbasa. Pero ngayon, Ma'am Naline, pwede ka pong magbasa, Ma'am. Game, charot. Go, go! Okay. 취미, 취미? 취미. 취미 하듯. 아, Chimi. 독서하다, 취미. 독서하다, read, 낚시하다, 낚시바, 낚시하다, Nakshi, SH po. Oo. 낚시하다, to go fishing, 여행하다, to travel, 등산하다, to hike, 사진을 찍다, to take pictures, 외국어를, 외국어, 외, 외국어를, 외국어, tama ba? 외국어를 배우다, to learn foreign languages. Yes po, tama po. We Google. 콘서트를 보다, to go for a concert, 운동 경기를 보다, to watch sports games, 음악을, 음악을, 음악을 Hmm? 듣다, to listen to music, 기타를 치다, to play guitar, 피아노를 치다, to play the piano, 춤을 춰다, to dance. Okay, charis sa'yo. Bakit Ma'am Naline. Sino pa yung gustong magbasa dyan? Bago tayo sa grammar. Yarabun, baka may gusto. Wala na po. Okay.
Annyeonghaseyo, Sam. Sige, Sam. Nag-raise ka na naman po ng hand. Sige daw, Sam. Magbasa ka nga daw, Sam. Okay, wala na, no? Sige, dito tayo sa vocabulary 1 at chapter 16. Talks about chime. Teka lang po, ha. Wait lang po, ha. Wait lang po, guys. Okay, sorry po sa ano. Okay, sige, continue tayo. Chimi, hobby. So, ito po yung mga hobbies. So, pagsasabihin natin po guys na tukso, hada, yan po ay to read. So, um, magbasa, ganun po siya. Or nagbabasa to read. Tukso, hada. Pagsasabihin to go shifting, fishing, nakshihada. Nakshihada is to go fishing. Yuheng hada, to travel. Sino ba yung may hobby na mag-travel dyan? Ko, kailangan ng maraming pera pag nagta-travel eh. Tungsan hada. Tungsan hada is to hike. Satchinel chikta, to take pictures. Ito is to learn foreign languages. Yung foreign dyan po is Wiguk. Yan, Wiguk. Yung mga foreigner, Wiguk. Wigo girl. Nagiging go. Wigo girl. Peuda. Peuda is to learn. So, Peuda is to learn. Tapos, kasi foreign languages, kaya merong Wigogurul. To go for a concert, konsoturul, Puda. Or, di ba yung Puda is to watch or to see. Kaya, to see concert kanon po. Undong kyonggirul Puda. To watch sports games. Ganon. And umagal, tutda is listen. Umak is yung music. Yes, yung music. Umagarul tutda. Next po is gitarul chida, to play guitar. Chida is to play. Piano rul chida, to play the piano. And chumul chuda, to dance. Okay. So, yan po yung mga vocabulary 1 natin for chapter 16, which is ang category is chimi or hobbies. So, try natin. Sagutan to. Number 1, anong ginagawa na nasa picture? Nagbabasa. So, ano po siya? To read. Tuksara. Tukso lang, tukso. Tuksuhara. Yes, tukso hada. O, tukso layuan mo. O, ganun. Tukso hada. Next. Anong ginagawa ng ano dyan? Ng tao dyan? Lamasol. Namasol. Namasol. Okay, fishing. Pag fishing,
Kasi ganito, nalimot ko. Oh, sige, sige nga. Try nyo. Absent yung mga lalaki natin dito, no? Si ano, Nakshihada. Laksada. Nakshi. Nakshi Hada. Uh, Yun. Okay, number 3. Nagta-travel. Ano po? Yongfen. Hada. Yoheng Hada. Hada. Tama. And number 4 is hiking. Shinhara. Okay. Tungsan Hada. Siya na lang naman. Okay, so yan. Activity link din naman ng mga vocabs. So, dito na tayo sa grammar na ulte. Magkapit. Okay po. So, ulte ay attached to verbs and adjectives. Yan. Ang ibig pong sabihin ng ulte is parang during, habang, while, ganun, habang, or when. Ang when po dyan, hindi po yung unje or not talking about the time, hindi po tungkol sa oras. When is yung kung. Ganun sa Tagalog is kung. So, ang ultes gagamitin natin to express the duration of time when something takes place. So, si te, ibig sabihin ni te in English is at or during, and ginagamit po iyan sa noun. Ulte is gagamitin natin si ulte when, and it's used with verbs and adjective. So, pag noun po, i-attach lang po natin, pag i-attach lang po natin si noun, kapag noun po yung word, i-attach lang natin si te. Kapag naman po verb or adjective, i-attach natin si ulte. Nawawala yung pointer ko. Ito. Yan. Okay, again, ulte, during, when. Or habang, ganun, habang. Kung, ganun po siya. Okay. So, conjugation rule natin yung sinabi ko kanina, guys. Pag si noun lang, attach natin si te. Example, ang noun natin is vacation. Ano ba yung vacation or bakasyon? Hyuga. So like, example, during vacation, ganun po siya. During vacation, magiging hyugate. Ganon. Ang ibig sabihin na po ng hyugate dito is kung bakasyon. Habang nasa bakasyon. Parang ganun siya. Ang test or test natin is shihum. So, parang habang nasa test or habang nag-take ng test. So, sasabihin mong, shihumte, shihumte. Yan. So, another example po for noun. Noun plus te is during question R. So, chilmon is question, shigan is time, plus te. Add natin si te kasi noun si shigan. So, chilmon, shigan, te. Ibig sabihin, habang nasa um, question or nasa oras ng pagtatanong. Ganon. And when it start, kasi when, ito po is hindi siya tungkol sa time. So, kung magsisimula, ganon. So, shijak is start, shijak te. Another is during the time is kutte. Kutte during the time. During examination, shihumte. Ito, same lang po sa test. During class, suupte. Kasi suup is class. Yan po yung conjugation rule for noun. Pero naman po pag i-attach natin sa verb or adjective, ulte or real tsaka te lang. So, kailan natin gagamitin si ulte kapag po ang verb or ang adjective ay nag-end ng consonant. So, halimbawa si ikta, tanggalin si da. So, ito is consonant. So, magiging igulte. So, habang nagbabasa, ganun siya. Vowel is dadagdag lang natin si real sa baba, tapos te. Halimbawa, tsada, ano ba yung tsada? To sleep. Kaya, sir, matulog ka na. Tsada. So, tsada to sleep. So, kung tatanggalin natin yung da,
may iwan si cha. Tapos, nag-end ang adjective or verb, sorry. Verb ng vowel. Kaya dadagdag na lang natin sa baba yung real. Kaya magiging chalte. Ang ibig sabihin ng chalte is during your sleep or during sleeping, habang natutulog. Kanan. Nulda. Ano yung nulda? To play. To play yung nulda. So, tanggalin din si da. Eh, nakikita na natin na may real na po siya sa baba. Kaya dagdag na lang natin si te. Okay? Yan po. Let's try an example. Ay, meron pa palang mga conjugated verbs dito. Into ulte. So, mukda. Mukda is to eat. Di ba po? So, tanggalin natin si da, may iwan si muk. At nakita naman natin na nag-end siya ng consonant, yung verb stem. So, magiging mokulte. So, habang kumakain. Kasi si ulte is habang. Chada, ito, to sleep. Chalte, while sleeping. Ilgulte, while reading. Si ibulte. Kasi po, si ibulte comes from a dictionary form na ipta. Ibig sabihin, wear, to wear. Susuot. Susuot po. So, magiging ibulte. So, habang nagsusuot. Ganon. When listening, turulte. So, bakit turul? Galing po yan sa dictionary form na tutda. Ibig sabihin, to listen. So, ibig yun. So, i-conjugate natin yun kasi irregular verb po yan. Kaya nagiging turulte. While learning, pehulte. While making, mandulde. Mandulte. While dancing, chomchulte. And while living, salte. Alam natin bakit salte po yan na dictionary form po ng to live is salda. Sinong salda? So, yun. So, dahil real na po siya, yung baba niya, yung final, I mean, yung last consonant niya is real, dadagdag na lang natin si te. Okay, next. Dito tayo sa sample sentence or example natin. So, try muna natin gamitin yung noun at saka yung te. So, ito yung mga examples. So, limbawa, ang sentence natin dito is, I'm going to study in my house during holiday. So, ibig sabihin, kung sa Tagalog pa, mag-aaral ako sa bahay ko sa holiday. Ganon. During holiday. Pag holiday, kung holiday, mag-aaral ako sa bahay namin. Ganun siya. Yung it's the thought that counts talaga po sa sa pagta-translate. Kung paano mo siya naintindihan. So, kung ganyan, saan natin i-attach si during? Dito po sa noun na holiday. Noun po si holiday. So, ano ba yung holiday? Ang holiday is banghak. Banghak po yung holiday. Po, tatry ko isulat guys. Kahit sa mouse, naka-mouse lang ako. Okay. So, banghak. So, si banghak plus te. So, 저는 방학 때, 방학 plus 때 집안에서 공부를 할 거예요. 할 거예요. Future. Kasi I'm going. Po, future. So, yan po yung kung saan natin siya ilalagay. So, saan ba natin, kung nasan sa sentence, during holiday, so noun. Tapos lagyan si te, na ibig sabihin during. Okay, another. What do you want to do on your birthday this year? So, ibig sabihin, ano ba yung gusto mong gawin sa kaarawan mo ngayong taon? Habang sa kaarawan, mga ganun. Kung birthday mo, anong gagawin mo kung birthday mo ngayong taon? Ganun siya. So, ure, sengil. Dito natin ilalagay sa birthday. So, sengil te, during birthday. Mo hago shippoyo. So, naalam natin yung si kushipta, di ba? Kushipta is gusto ko. Di ba? Tapos, nilagay or i-attach natin sa verb na hada. Kaya nagiging hago shippoyo. Kasi, si shipta is i-conjugate na naman natin.
into present tense na magiging oyo. Oyo yung gagamitin natin. So, hago 싶어요. So, sabi niya, ure 생일 때 뭐 하고 싶어요? Okay, next. Dito na naman tayo sa sample sentences ng verb, adjective, plus ulte. Okay. So, first example. When I study for a long time, my brain hurts. Parang tayo to ah. Kung nag-aaral o habang or kung mag-aaral ako ng napakatagal, sumasakit yung ulo ko, sumasakit yung utak ko. 'Di ba? Sakit naman talaga. 'Yun. So, kung mag-aaral ako, so hindi yan tumutukoy ng time po ha. So, saan ba natin ilalagay yung ulte? Sa study, which is a verb. At dahil verb po iyan, attach natin si ulte. So, titingnan natin ang study kung nag-end ba ng consonant or vowel ang verb stem. So, kungbu. Kungbuhada is to study. Tanggalin natin si da, maiwan si kungbuha. So, nag-end siya ng vowel. Kaya i-attach lang natin si real at saka si te. So, magiging kungbu halte. Okay? Kungbu halte. So, for a long time is uret tungan. Uret tungan. Uret tungan kung buhalte. Tapos, nuiga, brain, nui, lagyan ng topic particle, apayo. Apayo is hurt. Nuiga, apayo. So, uret tungan kung buhalte, nuiga, apayo. So, habang kung nag-aaral ako ng napakatagal, sumasakit yung ulo ko. Ganun siya. Okay, another example po. I met a friend when I was done with shopping. So, nakita ko ang kaibigan ko habang patapos na akong mag-shopping. Ganon. So, paano yan? So, saan ba natin ilalagay si Ulte habang nagsha-shopping? So, doon natin ilalagay si Ulte. So, shopping. Ano ba yung shopping sa Korean vocabs? Shopping. Shopping hada. Shopping hada or yan, shopping 했을때. Ganun po siya. 친구를 만났어요. I met, past tense. Kaya, asoyo ang ginamit dito. 만났어요. So, 친구 is friend. 친구를 만났어요. 쇼핑했을 때 친구를 만났어요. Question po? Wala. Okay. Try natin to, guys. Activity. Isulat niyo i-chat niyo sa group chat natin. Isang ano lang to, isang activity lang. So, ang bus is bus. Nabasa nyo na yan ata sa ano ah. Ay, hindi pa. Tapos may sinanda ko sa inyo ng mga verbs, di ba po? Regular at saka irregular verbs. So, ano yung verb ng ah to ride? Andun ba? Gitry nyo nga. Saan natin i-attach si ulta dyan? Sa verb. Sige po, try nyo po. 3 minutes. Send nyo sa sa group chat natin. Tingnan ko. Sino makakasagot ng tama. May reward. Reward talaga. Ano reward, ma'am? Ma-meet nyo si Hindi, wala. Sige, try nyo guys.
Ma'am, ibalik mo nga saglit yung example, ma'am. Tignan lang. Sige, wait, 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 wait. Yan. Ayun. Wait, Sa lumasa thought din. lang tayo ha, kung itatagalugin kasi natin to, habang sumasakay ako sa bus, di ba po? Hmm. Habang sumasakay ako sa bus, biglang umulan. Ah, So, habang sumasakay, so ibig sabihin, doon natin i-attach yung habang, yung ulte sa sumasakay, which is verb. So, ano ba yung um, dictionary form ng sumasakay or to ride? To ride is ako. tada. Di ba po? Tada. Ada. So, tanggalin mo Ah, yung da. ah. Mm. Hindi ko kalimutan ng bayan ng 60 years. Pero ano muna, yung bus muna yung first. Kasi siya yung subject. Di ba sabi ko sa inyo, iba yung pagka-create ng Korean structure sentences. Busuro. Sige, laban. Kala. Kalito. Kal. Sigma daw na dito rin. Okay. Una. So, dali. Suddenly, actually, busuro. Ito. Busuro tayo. At sabi dito. Meron. Sita. Oh, ngerti ba? Sabot tayo ang. Try lang ba? Try lang tayo. Sija. Sija? Started. Started. Start. Sija. So, started. Past tense. 시작했어요. 응. Hindi, hindi sinagot kay Ruel. Di ba sinagot na siya ni Rosel, yung nag-birthday si Rosel. May naman nagtangka kay Ruel na gusto maghiwalay, tapos hanggang hinarangan siya papuntang ko kina Rosel. Di magsabi ka na magtangka, akala ko papatayin ni Malta. Oo nga, ayusin mo naman. Hanggang hinarangan na siya, papunta ko kinakuhan, kina Rosel. Ano ba ito? May tatanong ko dito kay Rosel. Tignan mo si Carla, parang nanay. Okay, meron na bang nagsagot? Kahit dalaga ka pa, kung ganun ka parang humakang hakil. Bosoro tago inunde kapchagi piga nariki Tama sijak했어요. yun. Hmm? Sino yun? Si Nasaan Rachel ba po yun? si ano? Ma'am Nerlin, nasan si Ulte? Nande po yung ano, nande po yung nilagay niyo. Pareho ba kami? Charot. Gusto rin Ku tayo. yung nilagay mo po. Ku. Ku nande. Gusto rin tayo. Kapsabi. Ah, ano. Sakit sana.
Okay, so ang sagot natin dito guys is kung habang nakasakay or habang sumasakay, tama ba yung grammar ko ng Tagalog? Habang sumasakay, habang nakasakay. Tama? Habang nakasakay. While I was getting on the bus. Tapos na parang sarili. Habang sumasakay ako ng bus, charot ako. Walang ako. Hmm. Mm. Habang sila Yon, hindi pa habang bakit sumasakay ako ng bus, umulan. Parang biglang walang umulan. So, ang habang ibig simula. sabihin niyan or sa Korean pa is 버스를 탈 때 갑자기 비가 왔어요. So, 갑자기 is Ah, bigla or suddenly. 갑자기. Ganon. wala So, na po inundi. wala na po yung inunde. Kasi po nakasakay ka Ah, na po. ah, Mm-mm. So, ah. 버스를 탈 때. Kasi po tada. So, dyan mo ilalagay. Piga is rain. Wasoyo is started to rain kasi eh. So, Ah, past okay. tense. So, Waso yun. wasoyo. Okay. Question sa ulte. Ulte po is during habang. Like, habang nakasakay ako, ganun. Biglang umulan. Or duration po siya ng time. Like, hindi lang sa ganyan is, ano din, it talks about the duration of time. Ay, nako. Next. Okay, dialogue 2 na tayo. Walang iba, Ma'am Nalin. It's your time to shine. Wala naman. Wala bang akong kasama? Charot. Baka gusto din ni, ni Sir Sam. Baka gusto mo magbasa din, Sam. Si Sam ay parang si Sir Okaduna. Hindi nagsasabi. Ah, Sino, sige, ma'am? ako na lang. Ma'am. Si ano, Ah, yan si ano. Parang si Sir Mike din. Parang hindi nag... oo. Pag nag-aaral tayo, tikinig lang. Sige, sige. Babasahin ko na po. Yan, Yes, yes, naririnig ko ma'am. po Yes, ako. ma'am. Go, go, go. 민수, 레이한 씨는 주말에 보통 뭐 해요? 의, 전 운동을 좋아했어. 주로 운동해요. 민수, 무슨 운동을 가장 좋아해요? 의한, 축구를 가장 좋아해요. 민수, 그래요? 그러면 내일 좋아하기 같이 축구하러 갈래요? 봐. 갈래요? 좋아요. 좋아요. 같이 가요. 저도 축구를 하고 싶었어요. 잘했어요. Ikaw na talaga nagbasa lahat. Good job, Ma'am Nalin. Okay. So, dito tayo sa dialogue. Si Minso at si Rihan ay nag-uusap. Sabi ni Minso, Rihan, ano bang gagawin mo sa weekend? Chumal is weekend, di ba po? Sa vocabs, sa mga sa shiganto ha, sa time na category. Weekend, chumare, butong, mueyo. So, ano ba ang ginagawa mo daw sa weekend? Sabi ni Minsu, sabi din ni Rihan, 운동을 좋아했어. So, gusto niya yung sports, undong. 좋아했어. Di ba po sabi ko, si aso, oso, heso is so or because. So, sabi niya, gusto ko yung sports. At dahil gusto ko yung sports, ganun po siya.
At dahil gusto ko yung sports, gusto ko ring maglaro sa sports. Dahil sa heso po, chua heso. Nilagay po yung grammar dyan na aso, so, heso. Heso yung ginamit dyan kasi chua hada po yung to be good. Okay. Undong heyo is to play sports. And sabi ni Minsu, what is your favorite sports? Mosun undungul kajang. Kajang po is most or favorite. Diba? So, ano yung most or pinakagusto mo? Ganun siya. Na undong, na sport. Sabi ni Rihan, 축구를 가장 좋아해요. So, 축구 or chugu? Chugu. Bakit chuk? Ha? Sorry. Chugu. Kanina, iba din yung nabasa ko dun sa kabilang batch. Saan ko ba nakukuha to? Ano ko? Chugu. Chugu is soccer. 축구를 가장 좋아해요. So, si soccer daw yung pinaka gusto niya. 사비 민서 그래요? 그러면 내일 저하고 같이 축구하러 갈래요? Eto, si Chohagu, okay, nasaan na yung cursor ko? Si Chohagu Kachi. So, ano ba ibig sabihin ng Chohagu Kachi? Ang Hagu Kachi po ibig sabihin together with the noun. Halimbawa, ano ba yung noun na nilagay dito? Si Cho. Ano ba ibig sabihin ng Cho? I. So, ako at ikaw. Ako at tayo. Parang together. So, Chohagu Kachi. So, ibig sabihin, gagamitin natin referring to people to mean something done together with them. So, parang may gagawin kayo. Kayong dalawa together. Sabay niyong gagawin. So, halimbawa, I am hiking today together with my friend. So, together with my friend. So, si friend is the noun. So, lalagay mo muna. 친구하고 같이. Ganon. So, yun ang sinabi ni Minsu. Sabi niya, oh, totoo ba? So, gusto mong maglaro tayo ng soccer bukas? Gusto mong maglaro tayo? So, together. Ng soccer bukas? Sabi nila, oh, sure. Sure, sure. 좋아요. 같이 가요. So, sige po. Laro tayo. 같이 is together. 저도 저거를 하고 싶어서요. So sabi niya, I have been wanting to play soccer. Well, also yung ginamit natin dito, I have been is the past tense po. Been is past tense. So, 싶어서 yung gusto niya noon pa na mag-play or maglaro ng soccer. Okay, dito tayo sa mga vocabs po for clubs for people with shared interest. So, sa Korea, sa bansang Korea, ay meron pong mga tinatawag na clubs. Meron din naman ata sa Philippines kasi hindi talaga siya known. Oh, so, clubs for people na may mga interest, same ng interest mo. So, kagaya ng soccer club. So, meron dun sila. Chugu Donghui. Donghui. Tapos, hiking club. Tungsan, Tunghui. Tapos, ano din, photography club. Meron din sila. Tsaka Yuri, yung cooking club, meron din yan sila. Mga clubs doon. So, kung kayo, punta kayo doon, mag-work kayo doon. So, pwede din kayo dito sa mga clubs. I know hindi lang ito. I know hindi lang ito yung mga clubs na pwede nyong pag-enrollan doon. Okay, next. Dito na tayo sa undong or sports na mga vocabs. Okay. Ano ba yung mga sports dun? Ma'am Nalin, it's your time to shine again. Ayun. Saba ko na itong kauban. Ilalagay ko, ibuha ng kanan. Ondo, sports. Chuk go hada to play soccer. Nunggu hada to play basketball. Yagu hada to play baseball.
조용하다, to swim. 테니스를 치다, to play tennis. 배드민턴을 치다, to play badminton. 볼링을, 볼링을, 볼링을 치다, to bowl. 골프를 치다, to play golf. 스, 스케이트를 타다, to skate. 스케를 타다, to, paano to? To sky, to skate. Ski. Ski po. Ski. 자, 자충, 자충고를 타다, to ride a bike. Okay, 잘했어요, Ma'am Nalin. 감사합니다. Thank you po sa pagbasa. Okay. So, ito po yung mga undong or sports. So, choku. Choku hada. Yan po yung soccer. To play soccer. So, ano pa yung ano pala, to ride a bike, sports din pala to. Yung magbisikleta ka lang. Chachon gorul. Tada. To ride a bike. Chachon gorul. Tada. Yung ski, hindi naman tayo naglalaro or wala tayong sports na ski dito, di ba po? Kasi um, wala tayong season na winter. Hindi tayo nagsa-snow. So, skirul, tada. Yung skate is skaterul, tada. So, magkaiba po yan silang dalawa, ha? Play golf. Ano yung play golf? Golfurul, chida. Okay, yung badminton, badmintonul, chida. So, meron po sa Korean na mga words na parang tinatawag na hiram na salita. Ganun po. Hiram na salita na parang yung English words niya ay parang inano lang ng accent ng Korean. So, like badminton, badminton. Ganon. Like tennis, tennisu. Skate, skate. Ski, ski. Ganon. Hiram po siya ng mga salita na parang ano lang. So, may mga ganyan din naman tayo sa, sa Tagalog na mga words, mga hiram din na salita. So, yung golf, golfu. Yan. Meron din namang hindi, di ba? Yung soccer. Hindi mo naman sabihin, saku. Ito po, choku. Choku po yung soccer. Tatawa ko. Basketball, nonggu. Hada, nonggu. Yan. Ang baseball sa kanila, yaku. Ang swim, to swim. Suyong, suyong. Ayan. So, yan po yung mga sports. Try tayo, ha? Dito tayo sa, hindi ko nakikita. Sorry, guys. Wait. Yan. Urokada or uro oda. So, ang urokada, uro oda is attached to a verb. I-attach natin po yan sa verb. And yan po ay yung da. Tanggalin pa rin po natin itong mga da na to. Tatanggalin natin yung da para po i-attach natin yung mga um, kung present tense, past tense, mga ganun. Grammar pa rin yung i-attach natin. So, ano ba yung function ng uro, kada, uro, oda? It expresses the speaker's intention to go to a certain place. So, parang nag-express ka po kung ano ba yung gagawin mo sa lugar na iyon. So, yan po yung uro, kada, uro, oda. So, only movement verbs po ang gagamitin, such as kada, oda, tanida, to attend, and can be used after uro. So, only po mga movement verbs lang po ang ginagamit natin dito. Sa uro, kada, at saka sa uro, oda. So, paano natin gagamitin? Kapag po si verb ay nag pa rin po ng consonant, uro, kada ang gagamitin or uro, oda. Halimbawa, chatda. So, pag nag po siya ng consonant, kaya si cha, uro. Kaya magiging chajuro kada or chajuro oda.
Kapag naman po si verb ay nag-end po ng vowel or nag-end po ng consonant na real. So, ro, kada, or ro, oda yung gagamitin natin. So, limbawa, shida. Shida, magiging shiro kada, shiro oda. Nulda, so nulda is real. Nag-end po siya ng real. Kaya nullo kada, nullo oda. Okay, again po, si uro kada, uro oda. Gagamitin natin yan if the intention of the speaker or to express the intention of the speaker kung anong gagawin niya sa certain place na iyan. Okay, example. So, we are going to Myeongdong to shop. So, may intention po, di ba? Napupunta sila sa Myeongdong para mag-shopping. No? Shopping. Shopping spree. So, paano ba yan? Uri nun, kasi uri is we. Nun is subject particle. Uri nun, tapos shopping haru. O yan. Ilalagay natin dito sa shop or sa shopping. Kasi ito po yung gagawin nila or intention ng speaker kung bakit sila pupunta ng Myeongdong. So, dito natin ilalagay shopping. Shopping is a verb. So, shopping haru. Myeongdong에 갈 거예요. So, hala ma'am, nawala si Kada or nawala si Oda. So, dito na po sa last part. Teka lang guys, nawala. Wait. Okay. So, again, 우리는 쇼핑하러. tapos Myeongdong. So, nasa gitna po. Myeongdong eh. Tas we are going. So, hindi pa sila pumupunta. Future tense. Kaya nagiging 갈고예요. 우리는 쇼핑하러 명동에 갈고예요. Okay, so, ano bang gagawin nila? Gusto kong pumunta or pupunta kami sa Myeongdong para. Ganun po siya. Para mag-shopping. Okay, another example. I came to learn Korean. I came to learn Korean. Pumunta ako para mag-aral ng Korean. So, saan natin nilalagay yun ngayon si Uro? Came po is ah past tense. Past tense ng come. So, ang come is to come, Oda. Kaya hindi natin lalagay si kada, Oda yung ilalagay natin. So, I came to learn Korean. So, paano yan? Saan natin idudugtong ngayon si Uro? Sa verb na learn. So, ano yung learn? Peuda. Peuda is to learn. So, dito natin ilalagay si Uro. Peuro. Tapos, wassoyo. Kasi nga, came is past tense ng come or to come. Ang to come in Korean verb is oda. So, tanggalin si da, past tense tayo, gamitin natin si asoyo. So, magiging wassoyo. Tapos, lagyan natin si hangguk. Korean language is hanggugo. 한국어를 배우러 왔어요. So, sasabihin itong nagpunta ako, si ro is para mag-aral, learn, mag-aral ng Korean language. So, parang, para po sa Tagalog yung uro, kada, uro, oda. Okay, another po. Nagpunta ako para ma-meet ko yung friend ko. I came to meet my friend. So, saan natin i-attach na naman si uro? Meet. Sa meet. Kasi po verb. Meat, hindi po yung karne ha. Sa meat. So, uro. Dito natin i-attach siya. So, ano ba yung meat sa Korean? Verb. Manada? Manada. Tama po. Manada. So, tanggalin natin si da. Tapos, manna. Nag-end siya ng Man. vowel. Kaya,
Ano i-attach natin? Uro, ro. Kapag po consonant, uro. Kapag po vowel, ro lang po siya. Kaya magiging manaro. So, una natin si friend. 친구를, kasi yung friend. 만나러 meet 왔어요. 왔어요. Came is past tense. Past, ayoko na magsulat. Nakaano lang ako eh. Yan. So, ibig sabihin, pumunta ako para, nagpunta ako. Tama ba yung Tagalog ko ng past tense ng came? Nagpunta ako para ma-meet ko yung friend ko. Yan. Baliktad kasi yan pag Korean sentence. So, yung uro is para. Parami ng parang joke lang. Okay. Activity. Okay. Sulat na naman tayo dun sa group chat natin, guys. Activity po. Okay. Ito. I go to library to read books. So, saan natin i-attach ngayon si uro? Sa read. So, mauuna muna si books po sa paglagay. Books para read sa library, pumunta. Ganun yung niya, yung paggawa ng Korean sentence. Books para read sa library, pumunta. Ganun. So, paano yan? Sige nga, sige nga. 3 minutes pa rin po, guys. Okay po. Ma'am Nerlene, yung yung last mo po. um, polite form na kada po yung gagamitin natin.
Ay, Ma'am Nalin. Ano ko lang, sasabihin ko lang sa'yo. Wala ka kasi sa group chat, no? Ma'am Nalin. Saan? Saan group chat? Nakapasa si Ma'am Sara. Oo? Ang Ilang laki, score niya? 170, ang lala. Sa, taas no score niya. May pagpapili? 170. Grabe. Ikaw, mag-perfect naman. Perfect naman. Perfect mo, ma'am. Bigyan kita ng anong charot. Ano? I-perfect mo yung exam mo. Ibigyan kita ng Rolex. Relo. Charot! Hindi, kung ipa-perfect ko yung exam, kailangan 1M. Nasaan na yung iba? Hmm? Galing talaga ni Ma'am Eh, Nalin at kung Ma'am kuan mo, Narlene. Ano? si, akong kuan, Hmm? namja, bagsak, ahas. Madja. Oo. Na-chat ko yun siya. Kasi daw nauna daw yung niya, yung takot niya. Diyos ko. Hmm. Tapos yung review-review, kaya Sayang, isa na nabagsak. lang. Isa na lang. Sabi niya, nipal daw yung ano niya. Wala kasi review-review. Ay, ganun. Hindi nga. Hindi siya nagre-review. So, di kaya mag-review mga ako, makalagkit ka, ayun ka lang, hindi anak ko ingon na, pag-review ba, pag-review, kasi kuan, tawag-tawag. Nawa, pagsak na, lag, kay ko, lag, kay ko na ko. Okay lang yan. Next time tayo na. Okay, so dito na tayo. Hindi kita na-chat sa ganyan, sa nangyari. Nakita ko lang yung my day niya eh. Tapos nag-chat ako sa kanya. Sabi ko, sayang. Kahit isa na lang, pasar na sana. Pasado na. Naglagay, sabi nga, ay, pins na lang yun. Ano ba, kung mag-review mo sa sakto, eh. Naunahan daw ng takot or pressure, ganun. Kaba. Kaya, bigla to, yung balay gano'n. Ano sa kapit, ma'am, kayo piso. Ayun, yung kasama. Pagsak yan. Tapos, Okay. Sige. Usap na lang tayo mamaya. Okay. Sige. So, ito na yung activity example or yung sagot niya. I go to library to read books. Pumunta. Hindi yan na present tense na po yan. Pumunta ako sa library para magbasa ng libro. So, yung para natin dito is si Uro para magbasa. So, i-attach natin sa magbasa, which is si read. Kaya, nagiging chegul, kasi yung book is check. Chegul, il guro, tusugwane kayo. So, yan. Yes po, Sam. Nagsasagot din si Sam eh. Parang hindi alam. Tama po, tama. Bakit nagoyo yan? Itusuguan mo. Magpapacheck. Itusuguan mo po yung i-attach mo po sa noun, yung place particle. Si Koyo, hindi po Koyo, Kayo. Okay. Another activity, guys. Ito po. I am going to have a lunch. Pupunta ako para kumain. Sige, try niyo po. Okay po, wrong type lang. Sige. Pagbigyan. Pagbigyan na lang. 3 minutes pa rin po. I am going to have a lunch.
So, paano ba natin intindihin to? Um, Pupunta ako para kumain ng tanghalian. So, pupunta at kumain. Dalawa na yung verb. Kasi yung to have po dyan, ibig sabihin kakain. Di ba po? To have a lunch. So, pupunta ako, future tense, pupunta ako para kakain ng tanghalian. Yes po, Sam. Tama po. Wait ko na lang po yung iba. Eh, yung sa lunch, alam niyo na po yung sa lunch, di ba po? Vocabs po iyan ng daily routine. Yung 아침을, 점심을, 저녁을 먹다. Kung naalala niyo po yan. Uh, to eat breakfast, lunch, and dinner, di ba po? Kung naalala niyo yan. To watch television or TV, televisional puda. Yun, mga daily routine. Mhm. Kaya dahan na po talaga mag-memorize po ng mga vocabs ha. Sa, sa lesson po natin na may grammar, may vocabs, siguro na ano din na tanong nyo din sa sarili nyo kung ano ba yung importansya or kung nagagamit ba to sa ano, sa exam. Yes po, gamit po talaga yung grammar at vocabs sa exam. Kasi hindi, kung ano lang, kung picture lang talaga, tas vocabs lang, wala na yung sentence, wala na yung mga paragraphs. Picture lang, memorize ka lang ng vocabs, pero may ano may paragraph, may fill in the blank. So, kailangan mo din aralin yung grammar. Yan siya, kung bakit importante sila. So, kung ano yung natutunan mo sa book 1 at saka book 2, dun na, application mo na lang dun sa exam. Meron na bang sumagot? I am going to have a lunch.
Okay? Wala na? 저는 점심을 먹으러 bakit Oh, 예정 했어요? 예정? okay. Ang Yes, ano sure. natin dito is to eat, to have, at saka yung going. Yun lang yung verb natin, ma'am. Ka. So, ito Ah, po ay, kada po yan. Magiging 점심을 먹으러 가요. So, pumunta ako para kumain ng lunch. Ng lunch. So, yung uro is para po yan. Para party. Okay. So, may assignment po ako sa inyo, guys. Isasend ko na naman sa group chat. So, bawal tamarin po. Ito yung mga assignments natin. Ang gagawin lang dito is, ilalagay lang natin si Ulte. Okay, ano nga ulit si Ulte? Duration of time kung anong ginawa mo sa ganyang time na yan. So, halimbawa, Pugi, what do you do when the weather is good? Nalsiga. So, when? So, anong ginagawa mo kung okay yung panahon? So, yan, the duration of time. Anong ginagawa mo within that duration of time? Ulte. So, ano bang ginagawa? Tingnan niyo lang sa picture. Ito yung mga vocals na binasa niyo po last time. May vocals tayo dun. Okay? And another assignment po hindi po ulte. Hindi po ulte ha. Si Uro Kada or Uro Oda. So, si Uro is para. So, dito sa Pogi example is, what do you do when you have free time? Chugu haru kayo. So, ano ba ibig sabihin? Pumunta ako para maglaro ng soccer. So, yan din. Vocabs pa rin po ito. Nasa baba na binasa niyo sa chapter 16. So, kayo na po yung sasagot dito. Ilalagay lang siguro kada sa verb kung ano tinutukoy sa picture. Okay, let's try another one. Chapter 17 on the way. sino yun? Yung lalaki, tatay ni Yung bata ka ba? Ay, nakikita nyo guys? Yes Nakikita po. nyo naman, no? Okay, so dito na tayo sa chapter 17. Okay, so ang chapter 17 na title po is Hyugate. Okay. Hyugate 제주도에 잠깐만요. 휴가 제주도에 다녀올 거예요. So, ano ibig sabihin? I will go visit Jeju-do over the break. So, may te tayo dito dahil during break daw, pupunta siya ng Jeju-do. Okay. Next. Ang mga aaralin natin dito is vocabulary is tourist attractions,
and planning a trip and categories. Yan, I mean, and activities. Yan po yung mga categories natin. And grammar na aaralin is yung ap o puda at yung ulguyeyo. Alam naman natin yung ulguyeyo is the future tense. So, na-discuss na din natin yan. So, pwede din yung grammar lang natin na a o puda yung aaralin natin dito. So, magbasa na naman tayo, Ma'am Nalin. It's your time. Baka yung iba gusto din magbasa, guys. Hindi. Okay, sige, go. So, kahit nandyan na kayo makinig or basahin niya lang din po. Kahit hindi nakamute kayo, walang problema. Mas okay kasi nabasahin yung mga vocabs or yung dialogue para mas maalala nyo kung babasahin nyo. Sige po, Ma'am Nalin. Charot. Ang layot na ni cellphone gamay tidi palihog lang ano na ko na malabay. Huwa, Rihan Shinen, 제주도의 다 보았어요. ano ba? Boas어요? Rihanna 다 왔어요. 왔어요. 또한 지주, 지주도가 어땠어요? 좋았어요. 좋았어요. 리안네 정말 좋았어요. 또, 네, 정말 좋았어요. 해 바다가 너무 아름다웠어요. 아름다웠어요. 또한, 그리어 저도 제주도에 가보고 싶어요. Thank you, Ma'am Nalin. Charisseo. Thank you po. Okay. So, dito tayo sa mga vocabs na agad na makikita natin. Aside sa vocabs na mababasa natin sa categories, meron din tayong mga vocabs na makukuha din sa dialogues. So, mga vocabs na nandito po si tuki, especially, and si kureo, really. Iba din po yung chincha. Yan, ibig sabihin, really pa rin po yan, di ba? Kureo, chincha. Okay, so tuki is especially. Ano ba to? Refers to something that stands out. Like, halimbawa, magaganda sila lahat, especially ni, ganun. Mas lalo na. Yun, tuki. Kureo, really? Ganun. Used to express admiration or surprise about someone has been said or about what someone has been said. Yan po. And yung puda dito is, yung puasoyo, is the grammar that we are going to learn. But before that, let's go over first with the vocabs for tourist attractions or yuhengji. Okay. Okay, so yung mga tourist attractions or yuhengji, 안녕히 주무세요, Sam. Okay, magbasa tayo. Sino gusto magbasa na, guys? Ma'am Nerlin, baka gusto mo po, Ma'am Nerlin. Ma'am Jam, si Ma'am Jacqueline, hindi eh. Ma'am Nalin, Sige. sige laban. Kamsahamnida, Sam. Mountain, Congo, cave, Hopu, waterfall, Puso, lake, Kang, river, Kada, sea, Sum, Sum, island, Onchon, hot spring, Yojokchi, historic site, Mensokchon, pork bellies, Noricon, amusement park, Drama, ano ba to? Twal? Twali, Twalionji? Saan, ma'am? Yung si drama shooting location?
Chwalyongji, Chwalyongji. Opo. Chwalyongji. drama Chwalyongji film, key drama shooting location, Arendapta, to be beautiful, Yomyonghada, to be famous, Kyongchiga, Chuda, to have beautiful scenery. Ano ba? Saramdari, Cholhada, people are kind and nice. Okay, Chari sa'yo. Thank you po, Ma'am Nalin. Okay, so yan po yung mga vocabulary na kailangan naman nyo namang i-memorize. Yung Hangchi or tourist attraction. So, ang mountain nila, sun. Ang sun sa atin, araw. Di ba po? Mountain, sun. Nalala niyo yung hiking, di ba? Sun, may sun dun sa hiking. Cave is tunggul. Waterfall, waterfall, waterfall. Ah, Pokpu. Yung lake nila is Hosu. River, Gang or Kang. Kanan. Sea is Pada. Ang island nila is Som. Ang hot spring is Onchon. Historic site, Yojokchi. Yojokchi. Pag folk village, yung mga, di naman sa probinsya yan. Yung, ano tawag, kumbaga sa atin yung mga na-preserve ng mga cultural na mga village. Mga indigenous pa po yan. Minsukchon. Amusement park is Norikongwon. And yung K-drama shooting locations, yung mga tawag nito, yung mga famous na mga shoot locations ng mga shoot ng mga actors, or yung mga nag-boom na mga K-drama, 'di ba po? So yun, mga ganun is yung drama Chwalyongji, mga shooting locations in K-drama. To be beautiful is Arun Tapta. So, pwede yung yapuda. Yapuda is to be pretty or maganda. To be beautiful. Ang arong dapta is to be beautiful. At the same pa rin po yan. Magkatulad lang rin po yan sa yapuda kung kailan mo siya or paano mo siya gagamitin. So, ang arong dapta is maganda. Ibig sabihin, maganda yung nakikita. Maganda yung lugar na nakikita. Yan, beautiful, to be beautiful. Ang yepuda, to be pretty, same pa rin po yan sila, maganda or maganda siya. May tinutukoy na talaga. Pero kung sa sentence, pwede mo sabihin, arum tapta. Yan po, ang arum tapta is irregular verb na nag-end ng biyo. Alamin niyo po yung ano ha, yung rules niya kung paano siya i-conjugate into present tense ang arum tapta. Kasi irregular verb po iyan. To be famous, no, yung mga famous na mga lugar, famous na tourist attraction, tinatawag natin yan Yumyong Hada. To be famous is Yumyong Hada. To have a beautiful scenery, Gyeongchiga Chuda. Gyeongchiga Chuda. People are kind and nice. Saram. Saram is people, kung naalala nyo. Nilagyan siya ng tool, tas may topic particle na E, kaya saramduri. So, saramdul is people. Saram is only one. Pag nilagyan na po siya ng saramdul, maraming tao, maraming person. So, kaya na ano ito na people. So, saramduri, people. Chinchulhada is nice or kind. Mabait. Chinchulhada. So, saramduri, chinchulhada. So, yan po yung mga vocabs for tourist attractions or yohengchi. Okay, let's try na po ito sa grammar na ao-puda. So, ang ibig pong sabihin ng ao-puda is try or subok. I-attach natin ito sa verb. Okay? It expresses trying out or experiencing an action. Like, susubukan kong maligo.
susubukan kong kumain, susubukan kong pumunta doon. Ganon siya, subok, ao, puda. So, same thing pa rin po, si da is tatanggalin natin yan. Ko-conjugate natin into present tense, past tense, or future tense. Or even other grammar na pwedeng i-attach sa kanya. So, ano po yung usage natin? May tatlo tayong main ways how to use ao puda. So, si verb plus ao puseo, verb plus ao puseo, di ba po si seo is please. So, ibig sabihin, telling someone to try or experience something. So, ao, verb plus ao puseo, ibig sabihin, please try. Like, ah, pwede mo bang isuot to? Pwede mo bang kainin to? Pwede mo bang tikman to? So, please. Kasi sa'yo is please, di ba po? So, please try. So, telling someone to try or experience this kind of thing. And number two, pangalawang paraan po ng paggamit ng puda is ao buwasoyo. Ito, verb plus ao buwasoyo. Ano po ba ito? It indicates that you have already experienced something. Kasi buwasoyo, buwasoyo, past tense yung asoyo. So, ibig sabihin na sinabi mo na yan na, naranasan ko na yan. Natikman ko na yan. So, buwasoyo. Verb plus buwasoyo. It indicates that you have already experienced something. I have tried. Ganon. So, ito din pong aobosoyo is interrogative lang, parang tinanong lang. Natikman mo na ba to? Na-try mo na bang isuot to? Ganon. Nagtanong lang siya, asking someone to have tried or experienced something. So, yan yung ways po on how to use ao poda. So, ibig sabihin lang po ng ao poda is to try or susubok. Subok. So, kailan natin gagamitin si si o, or si he? Puda. So, puda yung gagamitin mo kung ang mga vowel ay, ang vowel ng verb stem ay nag-end ng ganitong vowel. Halimbawa, kada. Tanggalin si da, ka ang maiiwan. Kung nakikita natin yung vowel, kaya pasok siya na gamitin natin si puda. Kaya magiging kapuda. So, ano ba ibig sabihin ng kapuda? Itatry kong pumunta. Try kong pumunta. Mashida is tanggalin sida. So, may iwan. Bakit nandito to? Ito dito to siya ha. Si Mashida. Si Mashida is, yung last vowel kasi niya si is E. So, pasok siya dito. Kaya mashopuda. Mashopuda. Ibig sabihin, itatry kong inumin. Try kong inumin. Susubukan kong inumin. Mukda. Ito, mukda. Tanggalin si da, muk na lang may iwan. So, titingnan natin yung vowel ng verb stem. So ito. Kaya magiging mogo puda. Si ikda, magiging ilgo puda. Kapag naman po yung verb ay nag-end ng hada, he puda na kaagad. So, kung buhada, magiging kung buhepuda. Itatry kong mag-aral. Yan po ibig sabihin. Undong hada, magiging undong hepuda. Ibig sabihin, susubukan kong mag-exercise. Yan, kasi yung undong hada is to exercise or to work out. So, example, meron tayong, please try these clothes on. So, pwede mo bang, di ba po? Pwede mo ba or pwede mo bang suotin ang damit na ito? So, meron tayong mga vocals dito. Yung clothes is ot, wear is ipta, please is seo. So, saan ba natin ilalagay si aopoda dito? Sa verb. Verb which is si this. Or, I mean, on pala, on. On is wear, to wear. Suotin. Pwede mo bang suotin tong gamit na to? Ganon. So, paano mo ba yan sasabihin? E, E is this. Ot, lagyan natin ng earl, which is the object particle. Bakit nilagyan natin ng object particle? Kasi object po si clothes na meron tayong gagawin kay clothes, which is to wear, susuotin. So, ibo puseo. 이것을 입어보세요.
So, please try these clothes on. So, itong damit na to, suotin, suot, subukan, please. Ganun siya po. Or, kung babalik rin natin, pwede mo bang suotin, ibuseyo, sorry, obuseyo. Pwede mo bang suotin ang damit na to? Ganon. Okay, next. Another, number 2. Have you ever been to Jeju-do? So, have you ever been? Past tense. So, gagamitin natin si Buasoyo. Tas Jeju-do. So, mauna si Jeju-do, lagyan natin ng place particle. Kaya nagiging Jeju-do에 가봤어요. Kasi si ka is parang go. Kada. Diba po? So, magiging nakapunta. Nakapunta. Diba? Punta is kada. Nakapunta ka na ba ng Jeju-do? So, pwede mo sabihin, 제주도에 가봤어요? Kasi past tense po. Another po, delicious. Try this once. Yun, try, subok. So, sabi niya, 맛있네요. Yun, alam natin kung ano yung neo. Ginagamit natin yan pag namangha or na-surprise tayo sa nalaman natin. So, oh, delicious. 맛있네요. So, try this once. Igo, this. 먹고 봐요. Try to eat. Ganon. Try to eat. So, igo, 먹고 봐요. 먹고 봐요. So, subukan mo nga kainin to. Ang sarap. Subukan mo nga kainin to. Ganon po yung o uda. Try or subok. Okay nga. Sige nga. Activity nga tayo dito. Let's complete the sentence using o puda. So, halimbawa, may pugi tayo dito. 제주도에 가봤어요? Or, hindi tanong. 제주도에 가봤어요. I have been to Jeju-do Island. Or, um, andito na ano ako, nakapunta. Di ba po? Nakapunta na ako ng Jeju-do. Okay. Sige po, igawin ko na lang po itong assignment sa inyo, guys. Kasi vocabs po ito. Mas okay din sa akin na yung vocabs ay ma-memorize nyo dahil nagsagot kayo sa activity. Okay po? Okay, and another thing po, yung mga vocabs na din po ito. So, soksu, sukso, accommodation. So, paki-memorize din po ito si hotel, kundo, membership resort. Meron ding hostel. Ano ba yung hostel sa kanila? Yogwan. B&B, bed and breakfast. Minbak, minbak. Pension. Same lang din. Ang youth hostel is Yosu Hospital. Yosu Hospital. Another po na mga vocabs na nandito is planning a trip and activities. So, mga pagpaplano ng trip. Memorize pa rin po. Yuheng, Chonbiwa, Haltong. Yuheng, Chonbiwa, Haltong. So, parang getting ready for a trip and activities. Kaya ako na lang po magbasa ng vocabs po ha. At pakitingnan nyo na lang po. Tapos just repeat after me kahit nakamute kayo para ma-practice pa rin po yung bibig nyo. So, to plan a trip, yuheng을 계획하다. 계획하다. Again, to plan a trip, 여행을 계획하다. To prepare for a trip, 여행을 준비하다. 여행을 준비하다. To buy tickets, 표를 사다. 표를 사다. To book accommodation, 숙소를 예약하다. 숙소를 예약하다. To pack, 짐을 사다. 짐을 사다. To depart, nakaalis. 출발하다. 출발하다. To arrive, 도착하다. 도착하다.
And to unpack po is 짐을 풀다. 짐을 풀다. So, ano nga yung to pack? 짐을 싸다. To unpack, 짐을 puda. Yung tatanggalin na lahat. Mukda. Iba po yung spelling po ha, mukda. Ang mukda dito is to stay. No? Magsistay. Sana all may nagsistay. Ang iba po ibig sabihin ng mukda, pag ganito po yung spelling ng mukda is to eat. Okay po? Pero pag ganito po yung spelling is to stay. Iba din po yung salda is to live po yan. Titira lang yung to stay na mukda dito. Tira. Or titira. Iba po yung mukda is to eat. Ito po, yung spelling niya. Pero po yung mukda na nandito sa vocabs ng planning at trip and activities category, mukda is to stay. Okay, so to look around the museum, 박물관을, 박물관을 관람하다. Okay, again, 박물관을 방람하다 or 관람하다. To look around the museum. Ano naman po yung to go for a festival? 축, 축제를 구경하다. 축제를 구경하다. Yung to buy souvenirs, 기념품을 사다. Kasi to buy is sada. Pag isa lang po yung S ng sada is to buy po yan. Pag dalawa po yung S is to pack. Another din po yung sada is, ayun, to pack din po. So, ano ba yung to buy souvenirs? 기념품을 사다. Okay. So, example tayo nito. Number 1. Ano kaya ito? Yung bibili ng souvenir. Yan po ay 기념품을 사다. Ito yung nagmamasid or tumitingin lang sa museum. Ito po yan. 박물관을 관람하다. Yon. And number 4. Ano po ito number 4? Ticket. Siguro Bibili ng ticket. Okay, plural, sada. And ang isa, yung isa po is chimel, sada. Iba po yung spelling. Double S na sada is to pack. Isa lang po na sada is to buy. Okay, yan po yung kaibahan nila. Okay, let's try to go yung ulguyayo. Alam na natin yung ulguyayo, guys. Ito ay sending pattern na i-attach sa verb to express a future plan. So, yung mga gagawin in the future. So, verb conjugation po yan. Alam na natin po ito. 'Di ba? Nag-ano na ako sa inyo ng verb conjugation ng present tense, past tense, at future tense. So, si ulguyayo ay gagamitin natin kapag nag-end ang consonant, yung verb stem. Tapos si real, guyayo, gagamitin natin kung ang verb ay nag-end ng vowel or si real. Kaya nagiging tsada, chalguyayo. Alda, alguyayo. Ikda, ilgulyayo. Ilgulyayo. Guyayo, sorry. Guyayo. Okay po? Okay, example, are you going to eat? So, dito natin ilalagay sa eat si future tense na ulguyayo. So, magiging 밥 먹을 거예요. Pop is rice, di ba po? Ang pop is rice. Minsan kasi, hindi na sinasabi nila, kailangan kasi na merong object or meron pong sinasabihan kung ano yung kinakain. So, pop mogul guyeyo, pwede ding rice or umshik is food. Umshik mogul guyeyo, pwede po yan. Eh, minsan lang rice tayo, di ba? Kaya pop na din tayo. Another, who are you going to meet? So, are you going is future tense. So, sino ba ang gusto mong ma-meet? Ganun po. So, paano yan? Nugu is who,
노그를 만알구예요. 노그를 만알구예요. Okay. So, yan po. Same pa rin po si Ulguyeyo. Alam niyo na po yan pag-conjugate. And another thing, I'm going to wear a t-shirt. So, gusto kong or may plano ako na magsuot lang ako ng t-shirt ngayon. Ganon. So, magiging t-shirt ibulguyeyo. Kasi si ibul comes from the dictionary form na ipda, meaning to wear. So, t-shirt ibulguyeyo. So, parang may plano na isusuot ang t-shirt. And ito po, advance po ito. It's going to rain at night. O, di ba? Advance mag-isip. So, it's going is future tense. So, pame, night. Night is bam or pam. Ilagyan natin ng time particle. So, pame, piga is rain. Ulguyeyo. Ulgu comes from the dictionary form na uda, which means to came or to come. Sorry, to come. So, nagiging uda, ulguyeyo. Pame, piga, ulguyeyo. Okay, another assignment po. Lalagay pa rin po ninyo yung, tatlo na yung assignment nyo ngayon, guys. Tatlo ba? Tatlo po, no? So, tatlo na yung assignment nyo. Ang gagawin lang pa rin dito is i-attach natin si ulguyeyo dun sa verb na makikita natin sa picture. Okay po? I-attach natin si ulguyeyo dun sa verb na pinapahiwatig sa picture na nandyan. Okay, any questions po? Wala na. So, ito din po yung mga tourist attractions. So, mga tourist sites in Korea. Ang ganda ng mga ano nila dun. So, yan. Makikita nyo yan pag nandun na kayo sa Korea, guys. Yan. So, mga tourist sites, pwede nyo na yung puntahan. Okay. Memorize din po ito. Kailangan po ito. Okay, wala na. Isasend ko lang yung mga example doon or yung mga activities and assignments doon sa slides natin. Okay, kung wala na po, walang mga tanong. Okay, 소비는 감사합니다. 학생들이 good night po. 안녕히 주무세요. Thank you po sa pagsali dito. 다음에 만나요, 여러분. Next time na naman, chapter 18 tayo next. 안녕히 주무세요. Good night. Matulog na po kayo.